Kabanata 6871. Mukhang hindi ka talaga nagbago, Binibini. Hindi ka pa rin susuko hanggang sa mga huling sandali mo. Humakbang si Harvey at sinulyapan si Zoe. She might look stern on the outside, pero nanginginig na siya sa loob. Alam mo nang gusto na kung maibibigay ko sa iyo ang pera sa lahat ng oras na ito, nangangahulugan ito na mayroon akong ebidensya. Marahil ang ikalawang cast ay hindi nagmamalasakit sa pagkakanulo at patuloy na ginamit ka dahil mayroon kang ilang halaga. Ngunit sa sandaling ipakita ko ang lahat ng ebidensyang ito sa internet, ang isang makasalanang tulad mo ay magpapaalala sa lahat. Marahil ang unang cast, na nasa isang dehado ngayon, ay maaaring gamitin ito bilang isang inisyatiba at gumanti. Kaya naman kung ako sa iyo, agad akong ibaba ang buntot ko at aalis, pagkatapos ay mag-isip ng paraan para kumbansihin ang ikalawang cast na huminto sa halip na mag-aksaya ng iyong hininga dito. Malamig na ngumiti si Zoe. Pwede mo nang itigil ang pananakot sa akin ngayon, Harvey. Matagal ko nang ipinagtapat ang lahat sa aking mga nakatataas. Paano kung maaari mong ibunyag ang lahat ng ebidensya na mayroon ka? Wala itong ibig sabihin. Kalimutan ang tungkol sa 3 araw. Hindi na namin ibabalik ang mga ari-arian ng Xaviers. At hindi na makakabalik ang Xavier na buhay ang lahat. At kaya, lumuhod ka, Harvey. Kung luluhod ka at magmakaawa sa akin, baka maisipan kong iligtas ang buhay ng mga Xavier. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ng iyong ginawa ay magiging napakalubha na ang isang tulad mo ay hinding-hindi makakayanan ang bigat nito. Casual na nagtanong si Harvey, kung ganoon ang kaso, nangangahulugan ito na imposible ang isang mahinahong negosasyon sa iyo. You can try, sagot ni Zoe, na malamig na nakangiti. Pero kailangan mo munang mamatay. Napabuntong hininga si Harvey. At dito ko naisip na makakatipid ako ng ilang kredito. Sa palagay ko kailangan kong gastusin ang ilan sa mga iyon sa isang internasyonal na tawag. Mukhang hindi ka susuko hanggat hindi ako tumawag para pigilan kayong lahat. Gusto mo bang pigilan kami sa pamamagitan ng paggamit ng isang tawag? Tanong ni Zoe na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro kailanman. Kung kaya mo, luluhod ako at tatawagin kitang daddy. Hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey, kaya't inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero sa Empire. Hello, Victoria. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang bansa ay iyong vassal state, di ba? May kailangan ako ng tulong mo. Bahagyang natigilan si Bart at ang iba pa bago sila nagsimulang tumawa, na yumuko patalikod nang makita nilang si Harvey ang tumatawag sa harap nila. Totoo na ang bansa ay isang vassal na estado ng imperyo, ngunit wala pang 3 tao sa imperyo ang direktang makakakontrol sa bansa ay. At kung narinig nila ito ng tama, si Harvey ay tumawag sa ilang Victoria. Naisip ba niya na matatawag na lang niya ang prinsesa ng imperyo? Anong biro? Not to mention na kahit na talaga ang tawag niya sa Princess Empire, bakit pa siya ililibang nito? Sino siya sa akala niya? You're so pretentious, banggit ni Zoe sabay ngisi. Alam niyang si Harvey ay medyo may talento, ngunit gaano man siya katalento, hinding-hindi siya magiging sapat na talento upang gumawa ng isang tawag sa prinsesa mula sa imperyo para sa kanya. Ayon kay Zoe, ang kasalukuyang mga aksyon ni Harvey ay isang paraan lamang upang itago ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ano? Don't tell me na ang Victoria na tinawagan mo kanina ay talagang si Princess Victoria from the Empire. I suppose you must have got what you want if you can talk to her directly. I wonder kung anong klaseng utos ang ibinigay niya sa amin. Sinabi ba niya na lumuhod kami ngayon o bukas? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zoe nang ibinaba ni Harvey ang tawag. Tumingin siya kay Harvey na para bang nakatingin siya sa isang clown na tumatakbo sa isang circus. Ay, tama, kailangan kong ipaalala sa iyo. Sa isang oras, papatayin namin ang isa pang miyembro ng pamilya Xavier. Kung makontak lang niya tayo pagkatapos ng mahabang panahon, mamamatay lahat ang Xaviers, sabi ni Zoe habang nakahalukip-kap sa harap ng dibdib at dahan-daang lumapit kay Harvey. Pagkatapos, lumapit siya kay Harvey at sinabing, "And here I'm looking forward to fall on my knees and calling you daddy."
Kaya please, mas mabuting bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Sa oras na ito, kumilos si Zoe ng mapang-akit. Kung hindi dahil alam ng lahat dito na magkaaway sina Zoe at Harvey, baka isipin ng iba na maaaring higit pa doon sina Harvey at Zoe. Naging kalmado ang ekspresyon ni Harvey habang nilampasan niya si Zoe, na para bang may tinitingnan siya sa malayo. Alam kong ikinalungkot mo ang nangyari sa Floatwell, ngunit mas mabuting huwag mong kalimutan na ikaw ang kumuha ng pera, at ikaw ang nagpasya na sumang-ayon sa mga tuntunin. Hindi kita pinilit na sumang-ayon sa anumang bagay. Kaya, mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung may mga naging bahagi ka tungkol sa second cast na gumawa ng hakbang laban sa Xavier's. Dahil kung naging bahagi ka, pasensya na. Makakalimutan ko agad kung anuman ang pinagsamahan natin. Hindi ako pumapatol sa mga babae, ngunit kung may nagtutulak nito, hindi ako magpipigil, naintindihan mo ba? Pagkatapos, iniabot ni Harvey ang kanyang kanang kamay at ginamit ang kanyang daliri upang itaas ang baba ni Zoe. Hindi napigilan ni Zoe na kiligin, na para bang nakikita ng mga mata nito ang hazel na mga mata nito at nakatitig ng malalim sa kaluluwa nito. Pinikit ni Zoe ang kanyang mga mata habang saglit silang kumikibot. Tapos, sabi ni Zoe, "Enough, Harvey. Itigil ang pag-arte ngayong lampas na tayo sa yugtong iyon. Alam nating dalawa na hindi sapat ang iyong mga talento para gawin ni Prinsesa Victoria ang anumang bagay para sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon din. Lumuhod at magmakaawa. Magmakaawa sa akin na bigyan ka ng isang paraan palabas at dilaan ang aking paa ng malinis. Siguro pagkatapos ay maaari kong isaalang-alang ang pagtatanong sa aking mga nakatataas sa ngalan mo. Maaari kong igarantiya na matutulungan kitang ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng paggastos sa iyo ng pinakamababa. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo." Pagkatapos, ikanaway ni Zoe ang kanyang kamay, at inilipat ng isang elite ng second cast ang isang upuan. Umupo siya sa upuan at samandal, na itinupi ang paa at niyugyug ito sa harap ni Harvey. Halata namang sinenyasan niya si Harvey na dilaan ang kanyang talampakan. Nagtawanan ang lahat ng second cast elite nang makita nila ang eksenang ito. Hindi ba masyadong mapagmataas si Harvey? Hindi ba siya sobrang puno ng sarili niya? Hindi ba niya nagawang sampalan silang lahat? Pero sa huli, kailangan pa rin niyang lumuhod kay Zoe. Nakakahiya para sa isang lalaki na hahantong sa ganito sa huli. Sok, di ba sabi mo tumawag ka lang sa Empire? Iyan ang ating yusisain. Kung mayroon talagang isang tao sa tuktok ng pyramid na nagsasalita para sa iyo, kailangan naming sumunod. Sabi ni Bart, na nakakainis na naman ang mga salita niya. Siguro dapat mo siyang tawagan muli. Sabihin mo sa kanya na ang ikalawang cast ay takot na takot, at naghihintay na dumating siya at parusahan kami. O baka, out of credit ang iyong telepono. Kailangan mo ba ng karagdagang pera para mabayaran ang iyong mga kredito? Pagkatapos ay naglabas si Bart ng $20 bill at inihagis kay Harvey. Ang ginawa lang ni Bart ay lalong nagpatawa sa lahat ng taga-bansa ay. Hindi na mapakali si Zoe na magsayang ng oras. Sa halip, iniunat niya ang paa sa harap ni Harvey, at sinenyasan si Harvey na lumuhod at mabilis na dilaan ang talampakan ng kanyang takong. Kung hindi, ang isang tao mula sa Xavier's ay kailangang mamatay muli kung ang oras ay tapos na. Boss, habang nasa tuktok ang kanilang pangungutya, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Bart. Napatingin agad ang lahat sa kanya. Natigilan din si Bart at napasulyap sa screen ng phone niya. Tapos, binigyan niya si Harvey ng nakakalokong ngiti. Ang swerte mo talaga, Harvey. It's the leader of the second cast, Mr. Garcia, calling me. Dapat ko bang tanungin sa ngalan mo kung ang taong mula sa imperyo na tinawagan mo ay nagbigay sa kanya ng mga utos sa ikalawang cast? Kung hindi, sasayangin ko ang oras mo sa pagluhod. Mayabang na inilagay ni Bart ang kanyang telepono sa mga speaker para marinig ng lahat ang kanilang usapan. Ito ay para ipahiya si Harvey at maibalik ang kanyang dignidad, at para makita din ng mga Xavier's ng Walls Inn kung gaano siya ka-impluensya. Hello, sir, si Bart ito. Ano ang iyong mga order? Ah, tama.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang biro. Alam mo ba si Harvey? Ang tanga na iyon ay nagpapanggap na tinawagan si Prinsesa Victoria mula sa imperyo. Sinabi niya na kailangan lang niyang gawin ang tawag na iyon, at ang second cast ay kailangang palayain ang lahat ng mga hostage at ibalik ang lahat ng mga ari-arian ng Savior. Sir, kami. Tama na. Bago pa matapos magsalita si Bart, isang sinaunang boses ang nagmula sa kabilang panig ng tawag. Ang kanyang tono ay parang nanghihinayang at galit, at nagulat si Bart at ang iba pa nang marinig iyon. Maging si Zoe, na nag-aakalang magiging maayos ang kanyang mga plano, ay natigil ang kanyang ngiti. Siya ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Namula ang mukha ni Bart habang nagtanong, "Ano po, sir?" Mabagsik ang boses ni Ginoong Garcia mula sa kabilang panig. "Puntahan mo ang mga Savior mula ngayon, ang ikalawang cast ay magagarantiyahan ang kaligtasan at mga karapatan ng lahat ng mga Savior at ng mga nauugnay sa kanila sa bansa ay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan na lumitaw mula dito, hilingin sa kanila ang kanilang kapatawaran sa ngalan ng ikalawang cast. Pasayahin mo sila, sabihin sa Saviors na ang kanilang mga mapagkukunan, ari-arian, kumpanya, at lahat ng nasamsam natin ay ibabalik sa kanila sa loob ng 3 oras. Hilingin sa kanila na magpadala ng isang tao upang pamahalaan ito." Kinilig lahat si Zoe at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Ginoo Garcia. Kinurot pa niya ang pisngi niya para masigurong hindi siya nananaginip. Tuluyan nang natigilan si Bart. "Sir, hindi po yan ang sinabi mo noon. Nagbigay ka ng tahasang utos na. Anong mga order?" Malungkot ang boses na nagmumula sa kabilang linya. "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo? Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Maliban sa pagpapalam sa kanila, wala akong pakialam kung kailangan mong umiyak o magmakaawa, dapat mong makuha ang kapatawaran ng Savior. Tandaan mo, kung mabigo ka, papatayin ko lahat ng pamilya mo. Ito ay hindi lamang ang aking personal na utos kundi ang sama-samang kalooban ng buong ikalawang cast. Dapat mong makuha ang kanilang kapatawaran kahit na isakripisyo mo ang iyong sariling buhay." Matapos umungol pabalik si Ginoo Garcia kay Bart, galit niyang ibinaba ang tawag. Halata namang may nakakulong na galit sa kanya, na nagpagalit sa kanya at nakabalisa. Sa kasamaang palad, tila hindi niya ito kayang pigilan. Kaya nga, kahit ayaw niya, ang tanging magagawa niya ay sundin ang utos ni Ginoong Garcia. Anong nangyari? Hindi makapag-react sina Bart, Zoe, at ang iba pa habang nakatutok ang mga mata sa teleponong nasa mesa. Ang kanilang mga ekspresyon ay ganap na nagyelo. Nang sa wakas ay dumating na sila, tumingin sila kay Harvey. Posible kayang tumawag talaga siya sa Empire. At ang isang tao mula sa imperyo ay agad na tumawag sa pangalawang cast para sa kanya. Tila walang ibang mga posibilidad maliban dito. "Ikaw. Tinawagan mo talaga si Princess Victoria." Hindi makapaniwala si Zoe habang nakatingin kay Harvey. Agad niyang binawi ang nakatupi niyang binti habang bahagyang kinikilig. "Imposible. Paano mo nagawa iyon? Imposibleng mag-utos ka ng ganoong respeto." Hindi makapaniwala si Zoe. Ang perpektong senaryo ay nabigo sa isang tawag mula kay Harvey. Iyon ay hindi isang bagay na magagawa para sa sinumang normal na tao. "Sige, iwan muna natin ang lahat sa ngayon. Bakit hindi mo sagutin ang tanong na ito? Sa tingin mo ba kaya kung harapin ka?" Sabi ni Harvey, na naglalakad papunta kay Bart habang nasa likod ang mga kamay. Natuyo ang bibig ni Bart bago tuluyang sinabing, "Oo, kaya mo. Sumuko ka na." "How boring," sighed ni Harvey. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Nushan at sa iba pa. "Nushan, tawagan mo ang iyong mga tao sa bansa ay para ayusin ang lahat. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isang bagay. Mas mabuting suriin mo kung gaano karaming mga pagkalugi ang nagawa nila at ilista ito, pagkatapos ay kumuha ng isang tao upang makakuha ng kabayaran. Tungkol sa ating mga tao na namatay sa pag-ataking ito, magbayad sila ng $150 milyong bawat tao kahit sino pa sila, at ang mamamatay tao ay dapat mahuli. Kung sino man sa second cast ang may problema dito, sabihin sa kanila na direktang makipag-usap sa akin.
Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, bahagyang natigilan si Nazhan. Mabilis niyang nilabas ang phone niya at nagsimulang mag-order. Malinaw, hindi niya naisip na may paraan sa sitwasyong ito. Hindi lamang nagawa ni Harvey na lutisin ang lahat ng napakabilis pagkatapos niyang dumating, ngunit posible rin na nagkaroon ng pagkakataon ng Xavier na palawakin pa ang kanilang impluwensya. Lalo na nang gumanti ang Xaviers matapos magawa ng second cast na ipahiya ang Xavier sa pagkakataong ito. Ipapakita nila sa second cast na hindi madaling i-target ang Xavier ng Walls Inc. Kabanata 6875. Tara na! Nagdilim ang ekspresyon ni Bart nang makita niyang umabot na sa ganitong yugto ang mga bagay. Hinaway niya ang kanyang kamay, naaalis na siya kasama ang kanyang mga tauhan. Napuno siya ng kawalang kasiyahan. Ngayon ay dapat na araw ng kanyang kaluwalhatian. Dapat niyang durugan ang Xavier sa ilalim ng kanyang bota. Nakahanda pa nga siyang makisaya sa mga babae mula sa Xaviers. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang tawag mula kay Harvey ay sapat na upang gawing wala ang kanyang mga pangarap. Siya ay labis na hindi nasisiyahan. Kinilig si Zoe at aalis na rin. Nais niyang mapatawad ni Harvey ang kanyang pag-iral sa sandaling ito. Sinabi ko na ba sa'yo na pwede ka nang umalis? Napatingin si Harvey sa grupo nang makarating sila sa entrance. Huwag kalimutan, lahat kayo ay dapat magbigay sa akin ng paliwanag na mapasaya ako. Pagkatapos, sinulyapan ni Harvey si Zoe at sinabing, at ikaw, Binibini. Huwag kalimutan ang iyong mga salita kaagad. Nagdilim ang ekspresyon ni Zoe habang nanginginig. Samantala, agad na napayuko si Bart sa sahig kasabay ng malakas na kalabog. Pagkatapos, sinabi niya sa mapait na boses, Mr. Representative, Mr. Xavier, ang second cast ay walang ideya kung sino ang aming kinakaharap sa pagkakataong ito. Dahil sa katapangan namin, lumampas kami sa linya. Ginagarantiya namin na mula ngayon, ang mga Xaviers ay tatrituhin ng may pinakamataas na paggalang na maaari naming ibigay kapag kayo ay nasa bansang ay. Mabuti naman, ni hindi natin alam kung gaano katagal mananatili sa kontrol ang second cast. Ang iyong pangako ay tulad ng mga panata ng mga taga-isla. Ganap na walang kabuluhan, sagot ni Harvey bago ibinaling ang tingin kay Zoe. Namutla ang mukha ni Zoe, ngunit halatang alam niyang wala na siyang ibang matatakbuhan o pagtaguan. Wala siyang choice kundi pigilan ang pride at iyukurin ang tuhod. Daddy, napangiti si Harvey, mabuti, mahal kong anak. Kapag bumalik ka sa bansa ay, makinig sa aking mga salita, at gagawin mo ang eksaktong sinabi ko. Naintindihan mo ba? May galit sa mga mata ni Zoe, ngunit nagngangalit pa rin siya bago sumagot, okay. Alam kong hindi mo gusto ito, at alam kong sumusumpa ka sa loob na kung may pagkakataon ka, dudurugan mo ako sa ilalim ng iyong takong, sabi ni Harvey habang tinatapik ang medyo maliit na mukha ni Zoe. Pero iminumungkahi ko na isuko mo na ang kaawa-awa mong pangarap. Dahil hinding-hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Pagkatapos, sinampal ni Harvey si Zoe, na inihagis sa sahig. Hinawakan ni Zoe ang kanyang namamagang mukha, at tanging hiya lang ang nasa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi na siya nang ahas na magsalita pa at umalis na lang kasama si Bart. Bart, anong nangyari? Kinagat ni Zoe ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay tinanong si Bart nang makalayo na sila sa Xavier Estate. Kahit na talagang tinawagan ni Harvey ang Empire, kailangan ba nating gawin ang eksaktong sinabi ng Empire na gawin natin? Isinusumpa niya na ang mga nakatataas sa ikalawang cast ay mga tulala. Maaari silang magsabi ng oo ngunit gumawa ng iba. Paano nila nagawang kontrolin ang bansa ay? Huminga ng malalim si Bart. Narinig na niya ang dahilan, at ipinaliwanag, 10 minuto ang nakalipas, tumawag ang Empire's Ministry of Defense. Kung tatanggi tayong isagawa ang kanilang mga utos, agad na isasara ng imperyo ang lahat ng pasilidad at serbisyong militar na ibinigay nila sa ikalawang cast. Iyon ay dahil ang Empire ang gumagawa ng karamihan sa mga baril na ginamit namin sa second cast. Sa sandaling ihinto nila ang kanilang mga serbisyo, mawawalan tayo ng akses sa mga baril na iyon sa maikling panahon.
Gagamitin ng unang cast ang pagkakataong ito para gumanti. Kung sakaling maabot natin ang yugtong iyon, ang ikalawang cast ay tiyak na mapapahamak. Iyon ang dahilan kung bakit wala tayong pagpipilian kundi isagawa ang mga utos ng imperyo. Hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Maliban na lang kung maaari tayong ganap na umalis nang wala ang mga armas na ginawa ng imperyo mula sa loob ng ating hukbo, kung hindi man. Si Harvey talaga ang nagmamay-ari ng second cast mula ngayon. Ang pagtawid sa kanya ay pagpapakamatay. Sa ating kasalukuyang kalagayan, ang ikalawang cast ay walang mga mapagkukunan upang baguhin ang mga baril mula sa loob ng ating hukbo. That's why, whether we like it or not, he basically owns us, sabi ni Bart, na napabuntong hininga. Nagdilim ang ekspresyon niya. Tara na, sinabi ko sa kanila na mas gugustuhin kung tumawid sa mga tao mula sa bansa A kaysa sa mga tao mula sa bansa H. Bakit hindi nila ako pinaniwalaan? Nagsisilang sila pagkatapos na sila ay lubusang napahiya. Nang marinig ito ni Zoe, medyo natarante siya. Sa sandaling iyon, napansin niyang tuluyan nang nawala ang galit niya kay Harvey, at napalitan ng kakaibang pakiramdam. Napagtanto niya lang kung maaari lang siyang sumuko kay Harvey, siya na ba ang may kontrol sa second cast ngayon. Makalipas ang kalahating araw, nakarating sa pahayagan ng balita mula sa bansa I. Hindi lamang napalaya ang lahat ng nahuli na mga savior, ngunit nakatanggap din sila ng magalang na paghingi ng tawad. Ang mga ari-arian at kumpanya ng savior ay naibalik na rin. Kasabay nito, nagpadala rin ng listahan ang mga savior sa second cast para sa kanilang kabayaran. Nakita ng mga nakatataas sa second cast na kumikibot ang kanilang mga mata nang makita nila ang kabuuang $7.8 bilyong. Pero sa huli, 10% lang ang hiningi ng savior. Ito ay hindi dahil ang saviors ay pakiramdam na mapagbigay. Sa halip, ginamit nila ito bilang paraan ng negosasyon at nakakuha ng ilang espesyal na karapatan sa loob ng bansa I. Halimbawa, mula ngayon, ang saviors ay nakatanggap ng pahintulot na mag-recruit ng mga mersenaryo para protektahan ang kanilang mga minahanang ginto at ang kanilang mga sarili. Bagamat ito ay isang simpleng termino lamang, mula sa panahong iyon, ang mga savior ay maaaring magkaroon ng paraan upang protektahan ang kanilang sariling mga tao at mga ari-arian sa loob ng bansa I. Kahit na bumagsak ang ikalawang cast o gusto ng awtoridad ng bansa ay nabawiin ang kanilang mga salita at nais na ibagsak muli ang savior, magbabayad sila ng mataas na presyo. Sa madaling salita, pagkatapos ng labanang ito, ang savior ay dumanas ng kaunting pagkatalo at higit na nakinabang ang kanilang sarili. Ang kanilang posisyon bilang isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H ay magiging mas malakas sa hinaharap. Nang makarating sa bahay ang balita, agad na nag-organisa ang mga savior ng isang malaking party para ipagdiwang. Pinangalanan si Harvey bilang ang taong may pinakamaraming kontribusyon at naging sentro na figure ng partido. Gayunpaman, hindi ito pinabayaan ni Harvey sa kanyang ulo. Sa halip, umalis siya nang marating ang kasukdulan ng party. Para sa kanya, ito ay simpleng bagay na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtawag. Hindi nila kailangang ipagdiwang ito. Samantala, naghanda na si Yvonne ng isang maingat na van at personal na pinabalik si Harvey sa kanyang estate. Naiintindihan niya ng mabuti ang personalidad ni Harvey kung tutuusin. Nang makabalik na siya sa estate, tinanong ni Yvonne, "Sir, paano mo hinarap ang second cast?" Mas naunahan siya ng curiosity niya. "Narinig mo rin, di ba? Tinawagan ko si Victoria," bukas na sabi ni Harvey. Si Victoria ang pinakamatandang prinsesa ng imperyo. May utang siya sa akin, kaya humingi ako ng pabor sa kanya. Para sa kanya, ang ganitong bagay ay madali kapag nasa loob ng kanyang kapangyarihan. Nagulat si Yvonne. Talagang pamilyar ka sa panganay na prinsesa ng Empire. Napangiti si Harvey. Nasa nakaraan na ang lahat. Not to mention that this time, it involves the lives of many of your relatives. Mas maginhawa kung ang imperyo ang gagawa ng hakbang. Pinag-isipan ito ni Yvonne at bumulong, "Sir, kailangan mo sigurong bayaran siya para sa napakalaking pabor, tama? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, at ipapahanda ko sila sa mga saviors."
Well, there's no need that, sabi ni Harvey habang sinulyapan ang screen ng kanyang telepono na may nakasulat na mensahe sa script ng Empire. Sa palagay ko ay tapos na ang lahat kapag nakahanap ako ng oras upang ituring siya sa isang pagkain. Nang marinig niya iyon, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Yvonne. Ngunit siya ay isang matalinong babae, at alam niyang may mga bagay na dapat niyang ituloy at ang ilan ay mas mabuting magkunwaring hindi niya alam. Kinabukasan, matapos magpahinga ng isang araw, natanggap ni Harvey ang tawag ni Jeffrey. Ayon sa sinabi niya, inayos na niya ang lahat. Handa na siya ngayon para pumunta si Harvey sa kanyang lugar at simulan ang kanyang paggamot. Hindi siya tinanggihan ni Harvey at diretsyong nagmaneho sa kanyang tirahan sa Walsing. Ang tauhan ni Jeffrey, si Lune, ay naghihintay na sa kanya. Nang makita niyang dumating si Harvey, ngumiti si Lune at binati siya. Nang ihatid ni Lune si Harvey sa sala, ninanamnam ni Neve ang halimuyak habang gumagawa siya ng tsaa. Bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita si Harvey, ngunit nanatili siyang tahimik pagkatapos ng malamig na pagsinghot. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng tsaa niya. Napatingin si Harvey sa insenso na nasa harapan niya nang may interes at napansin niya na dapat ay ang Six Paths fragrance na naman ang ginagamit nila. Nang mapansin ni Lune ang tingin ni Harvey, bumulong siya. Isang tao mula sa Servitas ang nagpadala ng isa pang coil ng Six Paths fragrance. Ito ay dapat na mula sa kanilang pinakamahusay na batch, ngunit pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, si Mr. Jeffrey ay tumigil na sa paggamit nito. Pero si Miss Neve ay tila labis na nabalisa sa nangyari noong nakaraan, kaya siya ay naghihintay dito upang tamasahin ang kanyang tsaa at halimuyak, at sinusubukan na ipahiya ka. Napangiti ng mapait si Lune habang sinasabi iyon. Si Miss Neve minsan ay parang bata, kaya't mangyaring huwag itong isapuso. Naalala ni Harvey ang nangyari noong nakaraan. Nagpadala ka na ng Six Paths fragrance mula noong huling pagkakataon para masuri, tama? May nahanap ka bang wala sa lugar? Mahinahong sinabi ni Lune, wala. Ang nilalaman ay pareho sa mga pabango ng nakaraan. Karamihan sa kanila ay may mga sangkap na nilalayong pakalmihin ang isip. Walang anumang bagay sa loob na tumuturo sa iyong binanggit. At iyon ang dahilan kung bakit si Miss Neve ay mas antagonistic sa iyo. Tumango si Harvey, nakikita ko, naiintindihan ko. Habang si Harvey ay may sariling haka-haka tungkol dito, nagpasya siyang manahimik dahil walang patunay. Dinala ni Lune si Harvey sa study room ni Jeffrey. Mabilis na sabik na bati ni Jeffrey kay Harvey nang makita siya. Nandito ka, Harvey, halika, uminom tayo ng tsaa. Samantala, inilipat ni Saul ang isang upuan para kay Harvey at gumawa ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Ininom ni Harvey ang flower tea na bagong timpla lang. Pagkatapos uminom, nakangiti niyang sinabi, "Salamat, Mr. Jeffrey. Iniligtas mo ako, kaya hindi ka kaiba para sa akin na magpakita ng pagpapahalaga sa iyo." Nakangiting sagot ni Jeffrey habang winawagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos, isinara ni Saul at Lune at tinakpan ang lahat ng mga bintana at pintuan na humahantong na walang makakarinig sa labas ng study room. Nang maglaon, sinabi niya, "Harvey, inihanda ko na ang lahat ng kailangan ko. Nasa kamay mo na ang lahat." Sa mga sumunod na araw, naisulat na niya ang kanyang sariling pag-unawa sa kanyang martial arts at ang mga pinaniniwalaan niyang kailangang itala, pagkatapos ay ipinasa kay Saul at Lune para sa pag-iingat. Handa si Jeffrey sa mga kahihinatnan ng kanyang paggamot. "Sige, dahil nagawa mo na ang desisyon, hindi ko na ito ipagpapaliban pa. Pero I suggest na gumawa tayo ng video recording. Sa ganoong paraan, hindi mo lang malalaman kung anong mga pagbabago ang nangyayari sa iyong katawan kundi pati na rin ang ginawa ko." Iminungkahi yun ni Harvey habang sumenyas kay Lune na dalhan siya ng basang tuwalya para panasan ang kanyang kamay. Isinaalang-alang ni Jeffrey ang mungkahi at tinanggap ito. Kinawayan niya ang kamay at hiniling kay Lune na mag-set up ng mobile phone na gagamitin bilang recorder ng camera. Kasabay nito, hiniling niya na umalis sina Lune at Saul upang magawa ni Harvey ang kailangan niya. Nang tuluyan ng mapunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay,
biglang may naalala si Jeffrey nang magsisimula na siya. Tama, Harvey, nabalitaan kong babalik na si Dan sa Grand City. Mayroon ba kayong oras at hayaan akong mag-host ng hapunan para sa inyo na mga kabataan? Pareho kayong bata at talented. Magiging mabuti para sa inyong dalawa na makilala muli ang isa't isa at alisin ang mga hindi pagkakaunawaan. Bahagyang nagulat si Harvey nang marinig niya ito bago ngumiti at sinabing, "Thank you for the offer. Ngunit naniniwala ako na naiintindihan mo na maliban kung ibibigay ko ang posisyon ng kinatawan, kami ni Dan ay maaaring maging walang anuman kundi magkaaway. Ang katayuan ng kinatawan ay hindi isang bagay na maaari kong isuko. Sa pinakakaunti, hindi ko maibibigay ang katayuang ito sa maikling panahon para protektahan ang katayuan ng Country H Martial Arts Alliance sa World Martial Arts Alliance. Sa tingin mo ba matatanggap ito ni Dan sa kanyang pagkatao?" Saglit na pinikit ni Jeffrey ang mga mata bago ngumiti. "Hindi ka talaga nagkakamali. Bagamat mukhang walang anumang salungatan sa inyong dalawa, sa sandaling naging kinatawan kayo ng Country H Martial Arts Alliance, pareho na kayong hindi nagkakasundo. Dahil, sa pagkaunawa ng mga kabataan sa Grand City, ang posisyong iyon ay kay Dan lamang. Kung ano ang ginawa mo, at least sa kanila, ay katulad ng pag-agaw mo ng kapangyarihan kay Dan." Napangiti si Harvey. "Nakipaglaban ako para sa posisyon ng kinatawan. Kung sino man ang may problema dito, handa akong isuko ito kung magagamit nila ang kanilang sariling kapangyarihan para alisin ako sa upuang ito." "Good," nag-thumbs up si Jeffrey kay Harvey. Natalo na si Dan based on just that alone. Siya ay isang tao na nagnanais ng pagiging perpekto. Hindi niya ito personal na gagawin kahit na mayroon siyang 10% na posibilidad na matalo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa iyo. Kung ako ang tatanungin mo, mas bagay kang maging kinatawan kaysa sa magiging kinatawan siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napangiti si Harvey. "Hindi ka ba natatakot na magdulot ito ng hindi pagkakasundo sa sandaling maabot mo ang iyong mga salita sa Grand City kung papurihan mo ako ng ganito? Pupunta ako sa Grand City sa wakas." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jeffrey nang marinig iyon, at saka siya ngumiti. "Makatuwiran kung pupunta ka sa lungsod. Dahil ikaw ang kinatawan ng Martial Arts Alliance, na ginagawa kang leader ng Grand City, lohikal kung gusto mong pumunta doon. Ngunit may isang bagay na kailangan mong alalahanin. Kinilala ng publiko ng 7 pamilya si Dan bilang angkan ng Grand City, at inakala ng lahat na siya ang magiging kinatawan. Kung pupunta ka sa Grand City, makikita ka ng lahat na sinusubukan mong agawin ang kapangyarihan sa gusto mo man o hindi. Kapag nangyari iyon, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa inyong dalawa hanggang sa mamatay ang isa sa inyo." "Mamatay?" ngumisi si Harvey. Ano ang nagpapalagay sa kanya na may karapatan siyang tawagin ang kanyang sarili na Saiyan ng Grand City? Kung gusto niyang maging may-ari ng Grand City, kailangan niyang bawiin ang kanyang katayuan at maging isang kinatawan at huwag subukang gumawa ng isang kaaway mula sa akin. Iyon ay dahil ito ang pinakamasamang diskarte doon. Ang pinakamahusay na diskarte ay pumunta doon at gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Kung kaya niyang talunin ang mga kalaban natin sa kanilang sariling bayan, paano kung isuko ko sa kanya itong posisyon ko? Ngunit kung hindi niya ito magagawa at iniisip na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pag-aari niya dahil sa isang pakiramdam ng higit na kahusayan, kung gayon ang masasabi ko lang ay isa siyang tanga. Kung papayagan mong umakyat ang isang tulad nito, hindi ito magiging maganda para sa Grand City o Country H. Pumalakpak si Jeffrey nang marinig niya ito at sinabing, "Tama ka. Naniniwala ang 7 families na gusto mo ang kapangyarihang nagmumula sa iyong katayuan. Ngunit sa mas marami akong nalaman tungkol sa iyo, ang isang tulad mo ay walang pakialam sa tinatawag na kapangyarihan. Ang isang tulad mo ay nag-aalala tungkol sa buong mundo at hindi sa gayong mga kapangyarihan. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit maaari mong maabot ang taas na ito. At si Dan, maaaring siya ay may parehong potensyal na tulad mo, ngunit dahil natatakot siyang mabigo,
hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang sariling mga kakayahan. Lahat ng ginagawa niya ay nagmumula sa katotohanang naniniwala siyang dapat sa kanya ang lahat. At ang ganitong uri ng pag-unawa at pag-iisip ay naging dahilan upang siya ay nahuhumaling sa pag-agaw ng kapangyarihan at impluwensyang pampulitika. Kung ang isang tulad niya ay magiging pinuno, pagkatapos ay magaling lang siyang magmanyobra sa politika at wala nang iba pa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Grand City ay maaaring maging isang lungsod ng politika. Maaaring maapektuhan pa nito ang buong sitwasyon ng bansa. Iyan ay hindi maganda. Sa aking pananaw at para sa kapakanan ng bansa, hindi ko siya sinusuportahan. Gayunpaman, isa ako sa 7 predecessors, ang hinalinhan ng Universal Sect. Kung hayagang tatanggihan ko ang pag-akyat ni Dan, maaari itong maging sanhi ng pagkawatak-watek ng buong Grand City mula sa loob. At iyon ay, was unacceptable as well, sabi ni Jeffrey na may kakaibang ekspresyon. Kaya nga inaabangan ko ang pagpapakita ng isang tulad mo. Lilinuin ko, kung pupunta ka sa Grand City at gamitin ang iyong autoridad, hindi mahalaga kung ano ang iyong layunin, ganap na susuportahan ka ng Universal Sect. Crick. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng study room na di umano'y sarado ng mahigpit. Pagkatapos, pumasok si Neve na may blankong ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang rainstorm needles sa ilalim ng kanyang manggas ay pumutok. Kabanata 6880. Kusang sinipa ni Harvey ang upuan ni Jeffrey nang ipikit niya ang kanyang mga mata, na tinitingnan ang nangyayari. Nagkaroon ng putok, at nahulog ang upuan sa lupa. Lumipad ang mga pilak na karayom mula sa rainstorm needles kung saan ilang sandali lang ang nakalipas, tumama sa malaking mesa. Kaagad, lumitaw ang isang malaking butas sa mesa, at umagos palabas na kinakain ng unti-unti. Nakakakilabot. Gayunpaman, blankong itinaas ni Neve ang kanyang kanang kamay. Akmang kikilos na si Harvey, humarap si Jeffrey kay Neve at hinawakan ng mahigpit ang kanang kamay nito, at brutal ang ekspresyon nito. How dare you? Pinalaki kita sa loob ng 20 taon. At ngayon, gusto mo akong patayin. Oras na para mamatay. Tulad ng sinabi ni Jeffrey, ginalaw niya ang braso ni Neve at itinutok ang rainstorm needles sa manggas nito sa mismong noo nito. Napakurap-kurap si Harvey, at alam niya kaagad ang nangyayari. Dahil sa pag-atake ni Neve, ang panloob na demonyo sa loob ni Jeffrey ay kumawala. Nawalan na ng kontrol si Jeffrey. Samantala, nagsimulang mabawi ni Neve ang kaunting kalinawan mula sa sakit sa kanyang pulso. Nang natauhan siya, tanging sakit at pagkalito ang nasa mukha niya. Lolo, anong ginagawa mo? Bakit ako nandito? Tanong ni Neve. Gusto mo akong patayin, kaya syempre kailangan mo na kitang patayin. I'll be honest, matagal na akong may sama ng loob sa iyo. Mabuti pa ang mga anak ko kung hindi dahil sa iyo. Si Jeffrey ay sumigaw ng sama ng loob na hawak niya sa loob at kinaladkad ang braso ni Neve, na inilagay ang rainstorm needle sa kanyang ulo. Ipinikit ni Neve ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa ng papaputok na ang rainstorm needles. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang alam lang niya ay gusto siyang patayin ng sarili niyang lolo. Sa mapagpasyang sandaling ito, dumating sina Lune at Saul sa isang kritikal na sandali. Pagkatapos, humakbang si Harvey at inilagay ang isang daliri sa noo ni Jeffrey. Mabilis na umakyat ang kanyang enerhiya sa katawan ni Jeffrey, at agad na nabura ang itim na miasma na bumabalot sa kanyang puso. Ang panloob na demonyo ay nalinas na. Arg! Matapos malinis ang itim na miasma, nagsimulang manginig ang katawan ni Jeffrey sa sakit. Ang brutality sa kanyang mga mata ay mabilis na lumabas, at sa wakas ay bumalik siya sa normal. Lumuwag din ang pagkakahawak niya sa pulso ni Neve habang binitawan siya nito. Pagkatapos, umupo si Jeffrey sa sahig, unti-unting nagwawala ang kanyang espiritu, at agad na nagbago ang kanyang buong aura. Tila tumanda siya kaagad, ngunit tila bumuti ang kanyang espiritu. Sa huli, umubo si Jeffrey ng isang subo ng itim na dugo at nawala ng malay sa lupa. Mabilis na naglakad si Harvey at tinulungang makatayo si Jeffrey, saka dinala sa malapit na sofa.
Pagkatapos noon, kinagat niya ang dulo ng daliri niya at nagpatulo ng isang patak ng dugo sa noo ni Jeffrey. Isang patak ng dugo na puno ng napakalaking panlalaking enerhiya at nakamamatay na aura ang tumulo sa aura ni Jeffrey, at ang kanyang buong anyo ay tila mas buo at hindi na malamig. Lolo, sa wakas ay nagkamalay na si Neil. Mabilis niyang itinutok ang rainstorm needle sa kanyang manggas at itinutok ito kay Harvey. How dare you nasaktan ang lolo ko? Babayaran kita. Ang 12-12 ng mga bodyguard na pumunta dito ay naglalayon din ng kanilang rainstorm needles.